Bayan, nasa linya po ng ating telepono si Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo. Sir, magandang umaga po sa inyo. Audrey, magandang umaga sa ating mga viewers and listeners. Si Audrey Goriseta po ito kasama si Dayan Carrer ng PTV. Maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag, bagamat kayo po'y abala dyan sa pagtugon sa mga nangyaring paglindol. Sir, tumaas po yung bilang ng mga nasawi nang dahil po sa 6.9 na lindol sa Cebu. Ibig po bang sabihin nito, mas marami pang istruktura yung dapat i-check? Marami pa bang mga istruktura na naitalang gumuho o nasira o na-damage? Tama, Audrey, pagdating dun sa ating infrastruktura, kailangan talagang bukod sa ina-assess pa natin kung gaano ito kadami, yung lawak ng extent in terms of the infrastructure damage. Ang isang nangyayari pa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin kasi ang mga nararanasang mga aftershocks. So even yung ating mga kababayan doon ay hindi pa nakakabalik sa kanilang mga bahay, or even if yung structure nila ay kumbaga buo pa, medyo scary pa for them, medyo takot pa kumara siyempre na bumalik nang wala pa talagang kumbaga kasiguraduhan kung tapos na yung mga aftershocks, or kung kailangan pang i-assess yung kumbaga structural integrity ng mga infrastruktura, ganun din yung mga bahay natin doon. Sir Junie, magandang umaga po. Dayan Carrer po ito. Ano pong official tally na po natin ng mga casualties injured at may mga missing pa rin po bang hinahanap po sa kasalukuyan, sir? Dayan, as of last night, yung casualties natin doon o fatalities, meron tayong 69 kababayan na sa kasawang palad ay karamihan dito mga nadaganan ng mga bumagsak na debris dahil dun sa lakas ng lindol. Halos kalahati nito, or that's around 30 po mula sa Bugo City, samantalang sa bayan naman ng San Remigio, merong 22 na casualties. And then sa bayan ng Medellin, merong 10. In terms of injured, meron tayong 147 injured na mga kababayan na naiulat. Pero dun sa missing, yun yung isang tinitingnan pa natin. We're trying to get the information from the local LGUs sa mga munisipyo at sa probinsya kung meron pa bang naiulat na missing. Kasi as of yesterday, walang ipinaparating sa atin kung meron pa bang nawawala o mga kamag-anak na nagsasabing hindi nila makita yung kanilang mga kaanak. Well, sir, of course, dinala sa mga ospital yung ating mga kababayan na nasugatan, pero gayon po man, may mga hospitals po na naitala na may damage. Paano po ito? Nasa tent po ba muna sila ngayon o pansamantalang mga lugar para doon bigyan lunas? Tama, Audrey, because siyempre concrete din yung ating mga hospitals karamihan. So dahil doon sa dahil tuloy-tuloy nga yung mga aftershocks na nangyayari. So some of them, or rather most of them, nasa tent. Doon ginagamot ng ating mga doktor, ng mga nurses, para hindi na itanga pabalik-balik. Usually kasi ang nangyayari, pag malakas ang lindol, lalabas for safety, mag-evacuate, tapos ina-assess ng ating mga engineers kung pwede nang bumalik. Ang problema is kapag ganitong maraming aftershocks, kahit sabihin ng mga engineers natin na sige, okay pa naman yung structural integrity. And then maya-maya mag-aftershock na naman, so lalabas na naman ulit. So mas mabuti na iyon, mas mainam na dun muna sa labas, sa tent, gamutin yung ating mga pasyente. You mentioned, sir, kanina, just regarding the casualties 69 as of yesterday, posible pa pong tumaas itong numerong ito, sir? Hopefully, Dayan, hindi na tumaas, Pero as we were seeing, like ngayon, nandito na naman ulit kami sa Cebu, and then meron pa tayong mga search and rescue na paparating, We'll see kung ano ang mangyayari at kung may madadagdagan pa ito, pero sana po hindi. Now, regarding po doon sa missing, kasi sabi niyo po, baka meron pang mga possible na mag-report na hinahanap po silang kaanak. Kung mayroon po silang hinahanap, paano po ba ang coordination po nito sa LG or sa OCD, sir? Baka possible pa ma-rescue po. Doon sa Bugo City, Dayan, meron na tayo doon ng mga pinababang tao from the OCD Regional Office. Pero meron din ang ating mga lokal na pamahalaan na nandoon
pwede nilang i-report doon kung merong nawawala pa sa hindi nila nakikitang kamag-anak. So that through the LGUs, no, yun din ang ipaabot sa amin para naman, kumbaga ma-confirm natin kung meron pa talaga ng nawawala at saka kung saang area ito. Well, Sir Judy, maaari nyo bang i-confirm kung merong damage dun sa mga linya ng tubig kung saan nababalitaan namin ang hiling ng LGUs ng Cebu yung mga inuming tubig, mga bottled waters na tulong para sa mga naapektuhan itong paglindol? Audrey, kinumpirma ito ng ating OCD Regional Office dito sa Cebu, no? Dito sa Central Visayas, na ang isang hiling talaga ay yung potable water. Kaya man nga tayo, actually nagpadala na tayo ng mga water filtration na facilities doon, pero mas mainam pa rin na doon sa mga, kung magdo-donate man, isa yun sa pangangailangan, no? Yung potable water. Kasi nga, bukod sa yung mga ating mga water stations doon, hindi rin naman makapag-operate. Tapos yung ating mga linya ng tubig, no, ay most likely compromised ito at saka hindi ito magiging potable water because siyempre ang damage ng mga pipelines, no, na pwede itong pasukan ng makontaminate. So potable water ang hinihiling kasama nung ating mga kababayan lokal na pamahalaan. May mga areas po na nawala ng supply ng kuryente, na ibalik na po ba ito, sir? The data that I was seeing last night, no, was 10 ang nawalan ng kuryente, and then 4 of those have been restored. But then again, we'll have to check kung ano yung 4 na yun na naibalik. Isa yun sa problema doon, dahil nga, siyempre, may mga poste na compromised, no, mga linya ng kuryente. So we'll make sure muna na bago ibalik yung mga kuryente na yon ay kumbaga safe na ikana. Alright, well, Sir Juni, I understand yesterday ay ang ilang mga miyembro ng gabinete ay pumunta na po dyan sa Cebu. Secretary Gatchalian, Secretary Teodoro, I think Secretary Frasco, and of course Secretary Dizon. At naibigay na po yung mga assistance na agarang kailangan ng ating mga kababayan. But in terms of challenges, ano po yung nakikita po ng mga opisyalis po natin na challenges in terms of giving out the assistance sa ating pong mga affected individuals? Dito pong pagyanig na ito, sir. Dayan, ang challenge pa rin natin dito, unang-una, siyempre dahil nga mga infrastruktura ang na-damage. So, yung ating mga basic na mga infrastructure, no, mga critical infrastructure natin, like we're looking at yung hospital natin, hindi pa siyempre mabalik ang mga pasyente, tapos tuloy-tuloy yung mga aftershocks. So, all infrastructures ay hindi pa siguradong magagamitin dito sa mga areas na ito, especially itong northern part, no, we're looking at the 7 municipalities kasi like the Bogo City, itong Medellin, San Remigio. So yun isang challenge natin. Pangalawa, syempre, yun nga, yung potable water na nabanggit ko kanina, no. And then Dayan, one of the, hindi naman challenge siguro, no, pero ito yung isang pinag-uusapan hanggang kaninang madaling araw dito sa Cebu, na yung mga medical teams at saka mga search and rescue and retrieval teams, marami kasi siyempre sa atin gustong tumulong, no, from even from the other provinces, no, sa iba't ibang rehiyon natin, no. Ang pakiusap lang ng ating OCD Regional Office at saka ng lokal na pamahalaan din sana po before pumunta dito sa Cebu, may pre-coordination po para at least mas maayos lang yung ating deployment, mas maayos yung ating kumbaga logistics concerns, no, na hindi napupunta doon sa isang area lang. Like kahapon, we're looking at Bogo City na parang doon concentrated lahat at hindi namin pa ma-account yung mga different teams that are coming over. So yung isa yun sa aming pinapakiusap na sana po before you come, make sure pre-coordinated yung inyong pagpunta dito, pwede sa OCD regional office or sa lokal na pamahalan para at least kumbaga mas efficiently naaayos natin yung ating mga resources and deployment. That's very important, yung pre-coordination. But with that, regarding that, Sir Juni, paano po makikipag-ugnayan po? Saan po pwedeng kumontak if they want to help and volunteer? Kasi panahon talaga ito ng bayanihan. At ang instinct po ng ating mga kababayan ay talagang tumulong. But pre-coordination is important. Ano po yung mga steps na dapat po nilang gawin? Or is there a command center that pwede po muna sila doon pumunta, sir?
Tama Dayan. Dito sa atin sa Cebu City, meron tayong Emergency Operations Center dito sa OCD. So pwede silang dumaan dito. And then gagawin din namin doon sa official Facebook page ng OCD Region 7, which we will share also to the OCD Civil Defense PH na website natin, and then lahat tayo sa mga kagawaran ng gobyerno pwede namin i-share yung mga detalye na yon, like the numbers that they can call, and then the address also na kung saan sila pwedeng mag-coordinate bago dumiretso dun sa mga ating impact sites, kumbaga. So at least para ma-coordinate natin, at saka para malaman nyo rin po yung mga pupunta dito na kung pwede na ba kayong dumiretso or baka mamaya doon muna kayo sa inyong lugar and standby for deployment man or for request kung kailangan pumunta. So we'll be posting those information. Well, mahalaga itong coordination mula sa local government units. Pero gayon pa man, marami po yung mga nagpahayag na mga LGU sa iba't ibang lugar na gustong tumulong dito sa lalawigan ng Cebu. Kamusta po yung operations ng mga paliparan at maging yung mga pantalan? Sa ngayon, well, dito sa Cebu City, maayos naman po, hindi apektado yung ating mga runways. Ayos, even the structures sa mga airports. So wala pong problema doon. Doon lang sa Bogo City, yung pantalan doon sa Bogo City, yun yung compromise yung ating pantalan doon. Although ang ginagawa kapag merong mga kailangang ibaba ng mga food or non-food items or mga tao, nag-a-anchorage lang po medyo malayo ng konti sa pier, sa pantalan, and then kumbaga sinusundo na lang ng smaller vessels. So yun yung isang challenge natin doon. Meron ding isang tulay na hindi madadaanan, although there's an alternate route, so hindi naman problema na kumbaga ma-isolate yung mga lugar doon dahil dun sa isang tulay na bumagsak. Or hindi naman actually sa bumagsak, kumbaga compromise at sabi ng DPWH ay hindi siya safe daanan. So kaya hindi, kumbaga non-possible yung tulay na yun. This is Putak Bridge. Well, Sir Juni, bukod po doon sa may tulay, may mga lumalabas po na larawan sa social media na may mga ibang mga kalsada na may mga bitak. Paano po yung clearing operations dito at na-inform po ba yung publiko o yung mga magtutungo or magdi-deliver ng mga tulong na yun sa mga lugar na bawal daanan muna? Kahapon, Audrey, nagsagawa agad ng clearing operations ang iba't ibang mga ating mga teams na nandito, so itong mga kalsada na to, yung mga bitak, may mga bitak kasi tayo nakikita doon, but in terms of yung kumbaga non-passable siya, hindi naman din yun ganun ka-problema dahil kumbaga naisaayos na gan. Doon naman sa mga papunta, meron naman tayong mga kasamahan from the LTO, saka yung mga kapulisan natin who will be guiding them kung sakaling sarado man yun or hindi. Alright, well, Sir Juni, kamustahin ko naman yung ating mga evacuees. Well, sabi naman ng DSWD ay talagang yung mga family food packs, pagkain, tubig na ibigay sa ating mga apektadong mga kababayan dyan sa Cebu. But very crucial yung mga pasyente, Sir Juni, kasi I understand, tama po, hindi pa po pwede pa doon pumasok doon sa Bogo Provincial Hospital. Kamusta po yung mga pasyente? Kasi baka yung iba mga nasa critical stage, paano po natutugunan yung mga medical services na kanila pong kinakailangan, sir? Tama na yan, yung ating mga medical teams, which is led by our health and medical cluster. So ito yung, sa pamumuno ito ng ating Department of Health. So sila po ang manila doon. In terms of the resources, meron naman tayong from the local and the regional at saka national also, mga gamot na nandito na rin. Actually, meron na tayong preposition dito kasi nga, dahil dun sa bagyong Opong, nakahanda actually ang ating mga response agencies for Opong kasi yung kung mapapansin niyo po sa mapa, ang Bogo City, ito po ay nasa bandang southern part lang ng Masbate. Ganun siya kalapit, yung Bogo City. So even at that time, nakapreposition tayo na ng maayos. But again, ang kailangan lang natin tingnan dito, pasyente man or itong ating mga evacuees or mga kababayan nating apektado ay kung gaano katagal na hindi sila makakabalik sa normal and then even the supplies kaya kahapon mismo may mga replenishment na ipinadala,
And then even yung ating national government nagsabi na rin no, na kung kakailanganin magdagdag ng ating quick response fund para dito. So nakaantabay na rin 'yon ano. And then if kung kakailanganin na may mga medical evacuation na gagawin, yung ating namang search rescue cluster led by the Armed Forces of the Philippines, nandito ito sa Region 7. So in fact, ito yung mga nagdadala ng mga kakailanganin doon. And then ganoon din dun sa ating mga response agencies na pumupunta doon. So kumbaga pabalik-balik kami doon from here dito sa Cebu City. And then in fact in a while papunta ulit kami doon sa Cebu City. Just to clarify, Sir Juni, so lahat po ng pasyente talagang inilabas po doon sa ospital? I'll have to check with UOH kung ganun yung context. Pero as of kahapon ganun yung ginawa. No? Kaya mga nasa tents. Meron din sa mga, because some would be needing yung mga aparatos and all, no? So, ang iba medyo nasa loob, pero they make sure na mabilis yun may lalabas if in case kailangan, no? Mahirap kasi kung nasa loob at mga gusali, no? If they need to re-evacuate again. Mhm. Well, nakapanayan po namin, Sir Juni, yung PHIVOLCS ang PHIVOLCS kahapon at sinabi nga po nila na magpapatuloy pa yung mga aftershock sa mga susunod na araw and even weeks. So ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan dyan? Dahil of course, medyo na-trauma yung ating mga kababayan dahil napakalakas ng 6.9 magnitude na rin Saka may doon. mga malalakas ding ilang aftershocks. Tama, Dayan. No? Meron tayong mga nararanasan ng mga magnitude 5 pa din na aftershocks. Saka Audrey, dun sa mga kababayan natin, no? Personally, nung nasa Masbate na ganyan, hindi mo masisisi yung mga kababayan natin na ayaw pang bumalik at hindi pa talaga kailangan bumalik dun sa mga concrete structures, no? Kasi mayat-maya gagalaw, mayat-maya uuga yung lupa, no? So, rest assured that in terms of the response agencies ng ating pamahalaan, no, from the national to the regional hanggang sa local, ay nakaantabay pa rin kung gaano man katagal ang mga pagbibigay ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Nagpapadala din ng mga tents at saka ng mga tarpaulins para pansamantala doon muna magstay yung ating mga kababayan. Because even the evacuation centers, dahil karamihan sa ating mga evacuation centers ay mga konkreto din, so hindi rin siya advisable na gamitin. No? Kaya karamihan talaga medyo nasa labas lang muna habang tuloy-tuloy itong mga aftershocks. And then for all those evacuees also who might want to, titingnan natin kung ano mapag-uusapan with the local at saka ng region and national government na rin also if meron tayong mga kababayan who might have to be evacuated or transferred to other areas muna which are not affected. All right, Sir Juni, do you have data already in terms of figures or value ng damages in terms of infrastructure? Right now, Dayan, I don't have that data. As we speak, dahil magbibigay kami ng briefing in a while sa ating national government and then sa ating NDRC chairperson at hanggang sa ating Pangulo. So we're consolidating the data. So siguro in about an hour, we'll be able to give you an updated one rather than the yesterday na medyo biglang umangat kasi yung datos in terms of casualties, in terms of damage. So it's better if I'll be giving you that data. Siguro mga in an hour or two, we'll have those. Sige po, we'll get back to you on that po, Sir Juni. Pero maiba ako, Sir Juni, kasi may sama rin tayo ng panahon. Itong bagyong Paulo. Kamusta po ang panahon dyan, sir? Dito from where I am, I am at Cebu City. Maaraw ang panahon dito. So maganda yung panahon dito, saka libre nakakalipad yung ating air assets. Pero tama ka, Dayan, meron na ulit tayong tinitingnan sama ng panahon. Kahapon, noong nasa Masbate, ang ating Pangulo, so ang direktiba niya talaga sa NDR, RMC at PCP, tuloy-tuloy itong ating, nung dati sabi niya 2-pronged, ngayon 3-pronged na nga ito kasi we're 3-pronged action na kasi tuloy-tuloy yung ating response operations, dun sa Calayan Island, sa Masbate, dun sa Bagyong Opong, and then ngayon naman itong dito, response operations natin, dito sa nangyaring lindol, dito sa Cebu. And then yung pangatlo ay yung tuloy-tuloy pa rin na paghahanda para doon sa bagyo naman. In fact, today and even yesterday, tuloy-tuloy na yung mga ginagawang pre-disaster risk assessment and scenario building para
magpe-position na rin ng mga resources, especially that we're looking at yung unang track ng bagyong Nando ay doon sa northern part ng Luzon, no? Ay parang doon pa din, no? Pero yun naman yung tinitingnan natin, no? All of these regions, we make sure na preposition yung mga resources para naman doon sa kanila. Alright, well siguro panghuling mensahe nyo na lamang po, Sir Juni, sa ating pong mga kababayan, especially mga affected individuals po dyan sa Cebu. Salamat, Dayan. Sa ating pong mga kababayan, kapareho nung sinasabi natin lagi, no, na yung paghahanda, gagawin na talaga natin itong way of life. Rest assured, yung ating namang pamahalaan ay nagbigay ng direktiba ang ating Pangulo na full mobilization pa din of the government resources. Kahapon, pinagdidiinan niya na sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga secretaries natin kahapon, kabilang na nandito si Secretary Gilberto Teodoro Jr., who is our NDRNC chairperson. So binabanggit niya na dapat kung ano ang pangangailangan ng ating mga kababayan ay mabilis na natutugunan. Kaya yung aming Civil Defense Administrator na nakasama ko ngayon, papalipad kami papunta sa Bugo City. So he makes sure also na ang coordination namin sa lahat ng response agencies ay tuloy-tuloy para sa mas mabilis, maayos na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga babae. Again, sir, naunawaan po namin na kayo po'y abala dahil nga po dyan sa pangyayari sa lalawigan na yan. Pero gayon pa man, ingat po kayo. Maraming salamat po sa pagtanggap sa aming tawag. Thank you, Sir Juni Castillo. Maraming salamat, Audrey and Dayan, lalo pat kasama namin kayo doon kung gaano kahalaga yung pagpapaabot natin ng mga mahalagang impormasyon na to. Salamat po, sir.